makapansin nyo, yan, Trinidad Tours yan. Kaya yung yan. Dito tayo papasok sa loob. Bali, championship pa may mga kasama kong referee ngayon. Championship game ng Trinidad Tours. Okay mga kapito, isang mapagpalang araw uli sa inyong lahat at may pupuntahan tayo, no? May pupuntahan tayong championship game. So ngayon lang ako nakapag-video dahil yung mga nakaraang mga laro na pinagre-refereehan ko before, wala akong cameraman. So ngayon, pagkakataon na to may cameraman tayo, no? So may bibideo natin yung championship na tatawagan natin doon sa Manggahan, Pasig. So isasama ko kayo syempre, di ba? Para ma-experience naman ang mga followers natin, ang mga subscribers natin, kung paano tumawag si Uncle D mismo sa loob ng basketball court. Siyempre, ang content natin na sa pagre-referee, sa pagre-referee ng basketball, lagi natin tatandaan ang tinatawag na consistency. Okay? Kasi yun talaga yung hinahanap ng mga players at ng mga coaches. Okay? Pag sinabi natin consistency, ito yung tinatawag na aplikasyon ng konsepto ng tinatawag na advantage at saka sa disadvantage. Okay? Advantage at saka disadvantage. So yun, ang makikita nyo mamaya sa championship game doon sa basketball court na pupuntahan natin. Okay? So ang ibig sabihin nun, sa mataas na level ng pagbabasketball, paglalaro ng basketball, pag-o-officiate kay referee tayo, lalo-lalo na yung mga semifinals na yung mga finals na yan. So alam natin yung mga nakakarating dyan ng mga teams, mga talagang yan, kumbaga, sila, deserve sila sa pagkakataon na yun, dahil nakarating sila sa punto na gano'n, lalo-lalo na yung championship. So, pagbabatayan natin, ang officiating natin, yung pagre-referee natin sa mataas na level. Okay? So, papairali natin ang consistency na yan. Tinatawag na advantage at disadvantage. Ngayon, palawakin natin ang usapan tungkol sa consistency na yan. Kapag nagre-referee ka sa loob ng basketball court, ikaw bilang na basketball referee, no? Diyan, i-apply natin yung tinatawag na contact and effect kapag tumatawag tayo ng foul. Kasi more on sa mga fouls, okay? Talaga ang nagiging focus ng mga referees during the games. Mas mataas ang porsyento na doon talaga pumupokus sa mga referees. Kasi yung mga violations, lalo-lalo na sa mga tinatawag na liga o yung mga championship na yan, nape-preventive yan. Gumagawa yung mga referees ng preventive officiating para sa mga violations na hindi naman talaga kailangan tawagin. Tawag tayo ng tawag pito na tayo time pito, ibig sabihin kailangan natin i-balance ang tinatawag na game control at saka yung game flow. Okay, para tuloy-tuloy yung tinatawag na laro ng basketball at makita talaga natin yung ganda ng laro ng mga players or ng mga team. Okay? So yun, katulad ng sinabi ko, yun ang ipapakita natin doon sa loob ng basketball na hindi lahat ng contact sa basketball ay foul. Okay? Gaya ng sinabi ko, consistency, advantage, disadvantage. Tingnan muna natin yung tinatawag na effect bago tayo tumawag ng foul. Kaya doon natin may-end yung tinatawag na respeto ng mga players at ng mga coaches na tumatawag ang mga referee sa mataas na level ng basketball. Okay guys? So yon, pupunta tayo ngayon doon sa basketball para ipakita natin sa mga viewers natin, sa mga followers natin ng mga referees ang tinatawag na consistency na yan, kung paano ina-apply yan. At kung paano natin makokontrol ang laro sa loob ng basketball court, okay, na may papakita natin yung tinatawag na game flow. Na tuloy-tuloy ang laro, maganda ang laro, fair play, wala tayong papanigan, patas sa lahat ng laban, sa lahat ng mga calls. Okay? At wala tayong emosyon na ipapakita sa kanila. Lagi tayong relax, tatandaan natin. Palagi ko naman sinasabi sa inyo yan guys, ng mga kapito. Yan, balik tayo, punta na tayo sa basketball court at samahan nyo ako ron. Siyempre, sasama ko kayo ron.
Okay, let's go. Sige, pagtalak ba ay. Manggahan Pasig na to. Yung lugar na to, Manggahan Pasig. So doon yung pupuntahan natin. Basketball. Yung Trinidad Homes. Yung championship nila ngayon. Tingnan yung dalawa yun. Tingnan yung dalawa. Wala kami sticker guys. Soon. Guys, ang init. Sa agad talaga ang init to guys. Dito ako madalas matistino kasi malapit ko sa area ko eh. From Antipolo, sobrang lapit lang itong Karangalan Village na to. Pasig na to. So, last year, 2023, sobrang dami ng liga. Dito ako talaga. Kung malalayo, napakahira. Commute nga lang ako eh. Commute lang ako. Ngayon na to. Actually, wala namang problema sa mga commute. Lugar na mababait ng mga players dito. Yun, wala init. Lalakad lang kami papunta rin sa Trinidad. Nalapit na tayo sa Trinidad. Yun, so guys. Islaan, islaan. So ito, makapansin nyo, yan, Trinidad Homes yan. Kaya yung yan. Dito tayo papasok sa loob. Ayan, basketball court din yan kaagad. So dito tayo magre-referee ngayon. Okay? Sa loob na yan. Karangalan Village to. Barangay Manggahan, Pasig City. So championship, dito tayo pipito. Alright? So mga kapito, bali ito yung area, ito yung lugar yung basketball court. So, maaga kami nakarating dito. Pero ganun talaga yung referee, kailangan maaga ka. Hindi pwedeng mauna yung mga players o mga teams na yun. So ngayon ako pala nanditong referee, so hintayin natin yung mga kasama ko. Okay? At least alam nyo na dito tayo pipito mamaya. So later mga kapito, mamaya. So mga kapito, no? Bali yung kasama kong referee mamaya, isang veteranong referee, si Noel. Noel ang pangalan. Tapos isang baguhang referee, pero mga 2 years na siya nag-referee. So sasabak siya sa championship mamaya. So dalawang veterans mamaya, kami, dyan, pipito kami dyan. And then isang bagong referee. Siyempre, aalalayan namin yun. Okay? Lagi nga pinakwento ko sa inyo, lagi ko sinasabi sa inyo, yung pag-officiate. Okay? Nakikita nyo kung paano mag-officiate mamaya yung mga referees ng tama. Laging tatanda natin mga kapito, no? Ang pag-officiate, pagre-referees, kailangan ipakita natin na wala tayong kinakampihan sa both teams. Ano? Wala tayong emisyon na dala-dala. Nandoon lang tayo para mag-implement ng rules and regulations ng basketball. So later, mamaya, pagdating ng mga kasama ko, papakilala ko sila sa inyo. At magiging sentro ng vlog natin, ang mga referee, syempre, hindi yung laro. So sa mga referees tayo, dahil mga referee kami, doon napofocus yung laro. At kung paano kami tumawag ng tama sa mga players na wala kaming papanigan at kung sino mananalo sa laro. Pero magandang laro to, pakpukan talaga to.
So mga kapito, Championship na. bali championship na yung mga kasama kong referee ngayon. Ito yung championship game ng Trinidad Bulls dito sa Kanang Village, Pasig City. So championship game. Sasabi yung kuya, ilagdag naman, nangingilagdag naman, ay no, binigay sa dalaw. Pwede rin isa no, para buwan naman po, isang mga pamatingin mo na, pamatingin binigay ni Soy. Soy, sa mga tumira parang nagkamali na dito yung mga nakoy, ay ta. Lahat nasa ulo nawala rin mo lang pag may binigay kaya ako pa wala rin ko ang lakas ako yun. Ang kapit yun. Ang lakas ako yun. Tapos sino binigay kay Maya na. Nakakalabaw, tumira na papilin niya sa play. Ako ni Pangan, tumira na to. Kita, pagkalitan, binigay kay Sano. Tara binigay kay Patalina, tumigay na ako sa dalawang papilin na. Sa dalawang papilin na.
Karma na binigay kay Faustino. Faustino binigay na Lorenzo. Naman ni Lorenzo. Lorenzo binigay sa mga
Okay, nakit ko yan. Sapo ng egg. Sapo ng Easter. Wala pa ko yung Easter class na. Di maasan. Kaya medyo malayo na. Malayo na. Di madal. Papa, tuloy ka mo. Sama na ka sa delivery ng mga ang bilis mo. Bakit?
Yeah, binigay ko rin ito. Third personal foul, second team foul. Kiki. Sabi ko, may natalo na basket. Binigay di patal. Di patal. Binigay di patal.
Ang 14, 3-point line extended. Dito na tayo. Okay, let's go. Hey, one.
So mamaya i-details natin kung ano nangyari dito guys, okay? So mga kapito, dito na kami ngayon sa bahay ni Com, na commissioner namin dito sa Bragg. After the game kanina, yung nakita nyo naman yung laro nung sa Trinidad, sa Manggahan, Pasig City. So recap lang dun sa nangyari kanina sa Trinidad, wala namang ganong naging problema. Kasi solid talaga kasi kasama ko yung veterans referee. Isa sa mga veterans referee ng Brad, ito si Noel. Si Noel Garcia. So ito si Commissioner Albert Sumang. First time niyang ma-feature dito sa vlog ko. Andito kami sa bahay niya. Ito kasi yung ugali ko, yung pupunta kami rito. So, natin baka may sasabihin si Commissioner. Hindi, shoutout sa lahat ng Brad, lalo na sa Tarlac, sa Pas, Antipolo, tsaka sa NCR, tsaka sa San Carlos, which is katatapos sa accreditation. Okay naman, talagang blessing na lang din na nandito si Angel. Tsaka sa bawat magiging miyembro pa ng Kalamba, Laguna, shoutout sa inyo. And continuous lang, basta continuous na learning lang pagdating sa pagdating. Ito na yung outro natin at sana suportahan nyo pa rin yung mga vlogging natin kasi makikita nyo pa yung mga referees ng BROD o ng Brad sa mga susunod na vlog natin. Okay, kasi makakasama ko na yan sa mga susunod na mga laro at makikita nyo nag-o-officiate sa loob ng basketball court at marami kayong matututunan mga kapito. Dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.